Welcome back sa ating channel mga kagoti. So, bago tayo mag-proceed sa ating video, gusto ko lang i-mention si Sir Denver Genabe. Ewan ko kung tama ang pagka-pronounce ko ng pangalan niya. Ang tanong niya, Sir, sa iron po ba at B-complex, ilang dosage po ang binibigay nyo? So, magandang tanong yan mga kagoti. Sa iron po na binibigay natin, binibigyan po natin sila ng 4 ml. Itong syringe na gamit namin ay medyo mataba. Sa 4 ml na po yun, goods for 1 month na po yun. Saka next month na po kami ulit mag-i-inject ng alaga naming kambing. So, ayan po, 4 ml. Ayan po, 4 ml lang po ang binibigay namin sa alaga naming kambing. At sa B-complex naman po, 4 ml din ang binibigay namin. Sabay po namin silang binibigay sa alaga nating kambing para minsanan po. Hindi ko po sinasabing expert ako sa mga ganito, pero sa experience po namin dito sa mga alaga po naming kambing, ganito po yung binibigay namin sa kanila. Ang epekto po sa kanila to ay lumalakas po silang kumain. At saka hindi po sila nagkakasakit tulad ng ubo at saka sipon. Kung meron man po hindi po tumatagal yung sakit nila. Kaya po pinagsasabay namin tong gamot. Kasi dito po sa aming goat backyard farm ay efektibo naman po itong ginagawa namin. At sa mas bata naman pong kambing, as mababa po ang binibigay natin sa kanilang dosage ng gamot. Nang sa ganun, hindi po sila mabigla sa ini-inject natin na gamot. Unti-unti po natin silang sinasanay sa mga gamot na ibinibigay natin. Kaya po, tatanungin, mas prepared ko po na dahan-dahan po nating i-introduce sa kanila yung gamot. So, papakita po sa inyo kung paano pag-inject. Mas prepared ko po dito sa hita kasi po maiiwasan natin ng pag-iiki-iki ng kambing o pagiging hindi makatayo ng kambing dahil sa sakit. Dito po ay in-inject natin sa magkabilang hita nang sa ganun hindi ho mabaldado yung alaga natin. Iwasan din po natin ibaon ng masyado yung siringgilya kasi po minsan tumatama po sa buto yung siringgilya. Yun po ang nagkukos ng pagiging baldado ng ating mga kambing. Kapag kakaalam ko po kasi sa B-complex mahapdi po sa laman yan ng kambing. Kaya po kung ini-inject nyo po sila, mapansin nyo umiiyak po sila or nag-iingay. So pagkatapos nyo po pala update lang sa alaga nating si Tope. Si Tope nga ay 7 months na, going to 8 months. So malapit na po tayo magpa-stud service sa mga kababayan at taga-paniki dyan. Bibigay lang po namin ng murang stud service sa inyo. Kakahalaga lang po ng 500. Magkakaroon na po kayo ng magandang paanak. Si Tope nga po pala ay anak ng isang full-blooded na imported na galing kay Junjun Gomez. At ang kanyang nanay naman po ay galing kay Josepina. Kaya makakasigurado po kayo na quality ang iaanak po ni Tope. Tsaka may chance po na mag throwback ng dapol po ang alaga yung magiging anak ni Tope, kasi po ang tatay niya is full-blooded na dapol na US. Ang nanay niya naman po is traditional. Kaya po may chance na mag throwback ang mga anak ni Tope na maging dapol. Kaya swertihan lang po kung magiging dapol ang anak niya. Kung magkakadapol nga po siyang anak, kaswerte nga ho namin. Doon, sa kasama mo. Sa paglipas nga ng mga araw lalong dumadami tong alaga natin mga kagoti. Yung dating 3, ayan, kung mapapansin nyo, 6 na sila. Nakapagbenta pala tayo ng isang F-series na bower na doe at napalitan siya ng 3 native na kambing. Ayan. At parang mga buntis na nga itong nabili natin. Ayan, parang buntis na siya. Malaki na yung dede. Ayan. Ito nga pala yung ginagawa nating kulungan nila. Paghakbang mo nga meron kang mapapansin dito na ginagawa.
Ayan, kulungan ng baboy. Additional nga pala sa pagkakakitaan natin dito sa bukid, itong pagbababoy. Pero isusubukan lang natin kung kikita ba sa pagbababoy. Magsisimula pala tayo sa 5 ulo. Yan. Ito po yung ginagawa nating kulungan ng kambing. Kulang pa tayo sa materyales kaya hininto muna natin sa paggawa. Yan. DTB para mga buntis na kasi nga lalaki na ng mga dede nila. Pati rin tong si Luna, hindi ko alam kung buntis na dahil laki na ng dede niya. Yan, simpleng buhay dito sa bukid. Yan, meron tayong 5 native na inahin, tsaka isa tayong full blood na bower na si Tope. Kumuha na nga pala tayo ng mga inan native para mabilis silang dumami. Ito yung kulungan. Magana nga pala silang kumain nung kinuha pala natin to yung bili pala natin to halos ayaw nang kumain ng damo kasi dahil sa pagtatai. Ngayon tingnan nyo, kahit na dayami talagang binabanatan. Tinurukan pala natin sila ng iron tsaka ng B-complex para sagana sila sa pagkain. Kaya kung mapapansin nyo yan, kahit ano kinakain nila. Kakatas lang palang umulan kaya ngayon lang natin sila napakawalan. Ito po yung full blood natin na bower na si Tope. Ayan. Sa mga gusto magpa-stud dyan, ang po ang per stud ni Tope. Murang mura na po para sa isang full blood. Ang nanay po pala nito ay traditional. Ang tatay nito ay US Dapol. Dapol tsaka full blood na traditional. Anak po ng imported to. Yan si Tope. Yan. Itong tatlo nga hindi ko alam kung buntis kasi malalaki na mga dede. Ito sure namin na buntis kasi kami nagpakasta dito. Ayun si Tope oh. Sa likod. Ah? Ayun oh. Yan. Ayan, siguradong buntis at parang bubugan na nga ito. Ayan. Anak na sana nito Tope ito. Kasi pinakastan po namin to sa Anglo-Nubian o pure na Anglo-Nubian yata yun. Pero nagmaya po siya ulit kaya sinubukan ko pong pakastahan kay Tope. Si Tope po noon ay 5 months pa lang. Hindi ko po alam kung kay Tope to or dun sa Anglo-Nubian. Yun nga parang buntis na rin oh. Laki na ng dede niya. Nagkakalaman yung dede. Yan. Sana maparami po natin sila. Naku po. Okay dyan. Dun kayo dun. Kayo dito sa ginagawa namin. Tope. Grabe na itlog nito Tope oh. Sige. Bagsak. Wala na, hindi na makatayo. Wala talagang bigat ng katawan mo.
Tupi. Tupi. Shh. Alam niyo yung pangalan niya eh, no? Alam mo yung pangalan mo?